Sinalakay naman ng otoridad ang umunoy scam farm dyan sa lungsod ng Parañaque. Daang-daang empleyado ang naharang ng otoridad, kabilang ang ilang Pilipino, maging ang mga Chinese at Indonesian nationals. Jim Tiano sa balita. Sinalakay ng pinagsanib na pwersa ng Regional Intelligence Division NCR, Parañaque Police at kinatawan ng PAGCOR. Ang ikawalong palapag na ito mula sa isang gusali sa Parañaque pasado alas 2 kaninang madaling araw. Sa impormasyong natanggap ng otoridad, kinumpirmang pogo habang ino-operate ng mga foreign nationals at mga Pinoy ang kanilang niraid. Pagpasok ng mga operatiba, nabisto ang sinasabing panluloko nila sa mga banyaga gamit ang iba't ibang online platform na makikita sa mga computer. Isa lamang ito sa 8 kwarto na sinasabing may nagaganap na illegal na transaksyon. At kung makikita ninyo, napakaraming computer dito sa aking harapan at maging dito sa aking likuran. At ayon nga sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, pinadadama muna nila ang kanilang mga kliyente na pawang mga foreign national. At kapag nakuha na ang loob ng mga ito, dito napapasok ang panloloko. Mahigit isang buwan na minanmanan ng RID-NCR ang galaw ng operasyon. Ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, walang kaukulang permit ang kumpanya. Karaniwang transaksyon ng kumpanya, crypto investment scam at love scam. Kumakausap po kami ng clients po. Tapos parang ihanap po namin sila. Gain trust para makapasok dun sa investments. Tapos po pag nag-ente sila, ano lang po, papapasukin lang po namin sila ng pera. Hindi sila nakaka-withdraw. Kinukuha lang po namin yung information like pangalan, tapos age, ganun lang. Then after nun, pinapasa po namin sa pinaka-main. Sila na po yung naghahawak doon. Ang target, Foreigners po. Anong mga nationality nila? US po. daang-daang empleyado ang inabutan sa mga silid mula sa ikasyam na palapag ng gusali. Kabilang ng ilang mga Pilipino, Chinese at Indonesian. Kaso ang problema, ultimo empleyado, tila may reklamo sa kumpanya. May nag-explain po sa amin na isang recruiter na tapos ini-explain po sa amin yun. And then, yung nangyayari po, papanguha po kami ng malaking sahod daw. Pero kapag may nagawa po kaming mali o isang pagkakamali lang, ipe-penalty, babawas daw, ikakaltas daw po yung sahod. Ang mga computers, may automatic script na sinusundan. Gumagamit din sila ng special software para iwas lantad ng identity. Tumambad rin sa mga otoridad ang mga cellphone na ginagamit umano nila sa mga pang-i-scam. Ang iba, nakalagay pa sa vault. Ito yung sinasabing isang kwarto na akala mo kwarto lang ng isang empleyado. Pero pagpasok mo rito sa loob ng kwartong ito, mistulang kwarto sa bahay. Kung dito makikita mo, merong higaan. At dito naman makikita nyo yung isang table set na merong computer at ibang mga gamit. Meron din mga design o mga pictures sa likod nito. At dito naman sa aking likuran, sa aking gilid, kala mo naman mga gamit ng isang babae. Andito yung mga make-up nila at yung ilang damit na sinasabing pamalit ng mga empleyado ng kumpanyang ito. Lumalabas nga sa investigasyon ng mga otoridad, ito yung sinasabing hideout o yung pinakakwarto ng kumpanyang ito kung saan yung mga empleyado dito ginagawa yung pakikipag-video call sa kanilang mga target client na nasa ibang bansa, bagay na para manghikayat ng kanilang mga investor. Target sa operasyon ng isang Chinese national na sinasabing boss. Pero 3 ang inaresto kabilang ang manager at team leader na pawang mga foreign national. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing Pogo Hub. Jim Tihano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.